walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Babae sa Nueva Vizcaya, labis na perwisyo na raw ang dulot sa mga residente ng iba't ibang barangay. Kung hindi raw naninira ng mga gamit, nambabato naman si ate ng mga sasakyan at nananakit pa ng kanyang mga nakakasalubong. Kinalmot po ako dito. Nanunura tapos nagkakalmot. Senior citizen na pauwi na sana mula sa trabaho, nabundol, nasagasaan, at magkakasunod pang nagulungan ng 3 sasakyan. Uuwi lang po sana eh. Uuwi na lang ng bahay. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang Bago Rin Yung Sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magkatakapo ako po sa Emil Zumangil. Sa mata ng marami, isa siyang perwisyong pag-alagala sa kanilang barangay. Nambabasag ng salamin ng sasakyan, nananakit at nanggugulo pa sa kalsada. Pero ang ginang may kondisyon palang hindi masusolusyonan ng galit at panguhusga. Ano nga ba ang kanyang kalagayan? Sa isang social media post na idinulog sa resibo, nagrereklamo ang isang concerned citizen tungkol sa isang babae na pag-alagala sa kanilang barangay. Sa isang closed-circuit television o CCTV footage, kitang-kitang nilapitan ng babae ang isang nakaparadang sasakyan para manalamin. Pero maya-maya lang, tila bigla na lang siyang nainis at hinampas ang side mirror ng kotse. At mukhang hindi pa siya nakontento, pumulot din siya ng isang kahoy at inihampas ito sa side mirror dahilan para mabasag ang salamin ng kotse. Ang pagkakalam nila nung una is parang magnanakaw ganun. Chinek nila sa CCTV nung pumaga na. Nakita nila na binasag pala, sinadyang binasag. Sabi nila, i-post nyo nga para maging aware lang yung mga taga dito sa lugar namin. Una niyang ginalaw yung side mirror. And then, yan, hanggang sa naganap siya ng ipapalo niya hanggang sa masira yung side mirror. Bali, ito po yung kalso na ginamit niya. Tapos ito yung pinampokpok niya sa side mirror, nabasag lahat yung salamin. Baka hindi lang naman po ganun ang mangyari. Hindi natin alam kung anong dapat niyang gawin sa atin. So, kaya nga hindi ko na nilagay dito yung sasakyan. Baka mas grabe pa yung gagawin niya. Babaeng nanggugulo raw sa iba't ibang barangay sa Nueva Vizcaya, inaksyonan ng resibo. Sa pag-ikot namin, napag-alaman naming madalas ding maglagi sa public market ng bayan ng Solano, ang babae. Kuminsan po, nagpumupunta siya dyan sa mga ukay-ukay, gano'n. Yung time po na nagwala po siya nung last time ay kuwan, marami siyang mga kinalat na mga paninda po dito. Ang traffic enforcer na si Edison, makailang beses na raw hinabol at muntik ng sakta ng babae. Ang tawag namin yung babae na yon, catwoman madam ang tawag namin kasi nangangalbot yun. Kasi pag hinawakan na namin, nagwawala na po siya. Tapos nung nakita ko yung bata na hinawakan niya, inuntog niya sa tricycle, yun po, inawat ko po. Kwento naman ng isang street food vendor sa Solano Market. Nagwala siya doon, yung kinalat niya yung mga benta. Tapos may nakita siyang helmet, binato niya dito, buti hindi kami natamaan. Kinabukasan, May 17, 2025, sa patuloy na paghahanap ng resibo sa babaeng tinutukoy ng mga tao, nakilala namin ang pinsan ni Valerie na si Diane. Nanakaw na naman ng cellphone. Kumukuha pa siya ng mga bagay-bagay na nagugustuhan niya. Pinsan siya ng 32 taong gulang na inirereklamong babae na si Valerie, hindi niya tunay na pangalan. Pagdating sa bahay ni Diane, may mga dumating din na mga pulis. Si Valerie, nagnakaw daw ng wallet sa kabilang barangay. Alas 10, gabi, minsan po alas 7. Pero ilang minuto pa lumipas, hindi pa rin umuwi si Valerie. Kasama ang resibo, hinanap ng mga pulis ang mga kamag-anak ni Valerie.
Matapos ang 2 araw na paghahanap, Andyan po. natunto na rin ng resibo ang inirereklamong babae. Sa isang sulok, natagpuan namin siyang nakaupo at kumakain. Mapapansin din na may mga sugat si Valerie sa kanyang kaliwang paa. Pag-uwi sa kanilang bahay, dito na ibinahagi ni Diane sa resibo na ang kanyang pinsan na si Valerie may karamdaman sa pag-iisip. Nung hindi pa siya ganun gaya ngayon, mabait po. Hindi po siya palalabas, nasa loob lang po ng bahay. Kasama niya po yung mama niya, yung iniwan na siya ng asawa niya, tapos sumabay yung pagkakamatay ng mama niya. Nahanap ng resibo ang tindahan na pinagnakawan daw ni Valerie ng cellphone. Kwento ng bantay, hindi na rin nila nagawang ituloy ang reklamo ng malamang may kondisyon sa pag-iisip si Valerie. Nung nag-inventory ako, ma'am, tapos nakasaya ko magbilang dito sa labas, ma'am. Tapos pumasok ako sa loob, dun sa stock room namin, ma'am. Tapos, eto una niyang kinuha. Inopen niya muna. Dito kasi yung CCTV namin, sir, na nakalagay. Tapos, parang nagdalawang isip siya na kunin yung pouch kasi puro lip tint lang. Then, nakita niya yung cellphone, sir, dito. Tapos, kinuha niya. Panawagan ng pamilya ni Valerie, maunawaan ng mga tao ang kanyang kalagayan. Nakikiusap kami sa mga ma'am. Minsan pumupunta sila dito, kami yung humaharap. Naiintindihan naman yung iba, ma'am, yung sitwasyon niya. Minsan na rin nilang napatingnan si Valerie pero dahil sa hirap ng buhay, hindi nila na ituloy ang pagpapagamot sa kanya. Pinunta po sa Pangasinan noon yan, ma'am. Pina-check up ng kapatid niya. Pina-check up din pero wala rin nangyari, ma'am. Dahil stroke patient ang ama at menor de edad pa ang anak ni Valerie, pahirapan daw matutukan ang kalagayan niya. Marami lang akong gastos. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan ko makatrabaho. Nandiyan lang ako na ako maghanap ako ng pagkain namin. Sila gusto ko sana nandito sa bahay. Nakausap din ng resibo ang anak ni Valerie. Hindi raw niya maiwasang mahiya sa tuwing nababalitaan ng mga panggugulo ng ina. Takot na lang po. Baka may maghulisan. Nahihiya po. Kasi nakasar. Sana gumaling na yung mama ko. Tanging hiling niya para sa kanyang ina. Ma, sana gumaling ka na. Para matugunan ang hiling ng pamilya ni Valerie, inilapit sila ng resibo sa Municipal Social Welfare and Development o MSWD ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nakakuha tayo ng dokumento mula sa pagamutan. Ito ang medical certificate na inilabas ng Region 2 Trauma and Medical Center Nobyembre noong nakaraang taon. Nakasaad dito na mayroong schizophrenia si Valerie, isang kondisyon sa isip na nakakaapekto sa ugali at sa persepsyon sa realidad ng isang tao. Piniliwanag din ng MSWD ang initial assessment kay Valerie noon at plano para sa kanya ngayon. So, since dito po sa province ng Nueva Vizcaya, wala po tayong facility na nagkikater sa need ni ma'am. Although meron po ang R2TMC, ang Region Trauma and Medical Center, pero unlike po sa Cagayan Valley Medical Center, wala pong mga expertise dyan sa R2TMC that could provide itong need. Para masimula na ang gamutan, nagdesisyon ng LGU na dalhin si Valerie sa Cagayan Valley Medical Center. Kaya ang ginagawa po namin dito, ina-address namin yung urgent need niya, which is kung very aggressive na talaga siya at hindi na mapakalma, nire-refer na agad namin siya sa CVMC, which is yung Cagayan Valley Medical Center ng Tuguegarao City for proper assessment, treatment, and medication po. Pero maya-maya lang, biglang nagwala si Valerie sa kalagitnaan ng mga pag-uusap. Para kumalma, inuwi muna si Valerie sa kanilang bahay. Kinabukasan, oras na para ihatid siya sa mental facility sa Cagayan Valley na may sapat na mga pasilidad para sa kanyang kondisyon. Doon muna mananatiling si Valerie hanggang sa gumaling. Pero umalis na naman daw si Valerie. Naaawa nga ako sa kanya.
nahanap ko doon sa bypass. Kasama ang resibo, sinuyod muli ni Diane ang mga lugar na madalas puntahan ni Valerie. Pero si Valerie, nakauwi na pala sa kanila at naghihintay sa kanyang pinsan. Nakaupo, madam, nagsusulat. May notebook siya, nagsusulat siya. Sinabi, nakita ng pinsan ko doon sa bypass. Sinakay niya ako, sinundo ko doon. Pagdating ng ambulansya na magkakatid kay Valerie, isinakay na siya ng health workers. Kasama ni Valerie ang kanyang anak, tiyakin at kapatid na magbabantay sa kanya sa facility. Ma'am, maraming salamat po sa GMA Resibo, ma'am. Salamat po at ipapagamot na namin yung kapatid ko, sir, ma'am. Para lubos na matulungan ang mga tulad ni Valerie na may karamdaman sa isip, kailangan ng walang hanggang suporta at pasensya mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay nito ang tulong mula sa lokal na pamahalaan at mas mahabang pag-unawa mula sa lipunan. Habang nagmamadaling umuwi ng karamihan mula sa trabaho, naglalakad na rin pauwi ang isang senior citizen sa Quezon City. Pero nang patawid na siya sa isang kalsada, biglang nagtapos ang buhay niya. Hustisya ang panawagan ng kanyang pamilya at makonsensya naman daw sana ang mga motoristang nakasagasa at dinaanan lamang ang kanilang ina. Alas 7 ng gabi ng May 17, makikita ang isang senior citizen na tumatawid sa kalsada ng Barangay Silangan, Quezon City. Maya-maya pa, lumiko ang isang itim na sports utility vehicle o SUV. At nabundol ang ginang na si Rosemary Rebulio, 61 taong gulang. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon sa gitna ng kalsada ang biktima. Ang masaklap, nasagasaan din siya ng sumunod na sasakyang kumanan sa kanto. Sinubukan ng biktimang bumangon. Pero hindi pa rito natapos ang kalbaryo ni Rosemary. Dahil ang kanyang katawan nakaladkad at pumailalim naman sa pangatlong sasakyan na dumaraan. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara na siyang dead on arrival. Kwento ng anak ng biktima na si Katrina, nagtatrabaho bilang secretary ang inang si Rosemary sa isang pribadong kumpanya sa Rizal. Ang setup po kasi nun, stay-in siya doon. So every weekends lang po talaga siya umuwi ng Bulacan. So Saturday night, usually mga 7 po kasi niyan, nag-a-update na yun na kung nasan na siya, kung nakasakay na ba. Nagsimula na raw siyang mag-alala dahil hindi pa nagpaparamdam ang ina. Around 7:20, ako na yung tumawag. So, yung nawagan ko, parang bungad ko pa nga, asan ka na? Yung ganun. Kahit di pa siya nagsasalita, pagkasagot, asan ka na? Then, maingay na po maingay yung background. Tapos, iba na po yung sumagot, ibang boses na. Una ko naisip, baka naiwan na naman niya yung phone niya. Nang sagutin ng isang hindi pa nakikilalang babae ang tawag, dito na raw nila nalaman na sinugod na pala sa ospital ang kanilang ina. Nung sinabi kasi niya na nasagasaan, nandito kami, sinugod sa Quirino, dumiretso na po kami ng kapatid ko. Punta na po kami agad, pero hindi na po namin naabutan. Naibaba na daw po siya sa morgue. So, wala man na kami chance na kahit walang makapagpaalam. Parang that moment po kasi, ang hiling na lang namin makita, parang pasilip lang po muna kahit yung huli lang. Bali, ito po yung mom ko. Ayan po, patawid po siya. Ayun, ngayon, tas paliko na po yung itim, yung unang sasakyan. Nasa lane na po siya, ay halos ano na po patawid na rin Tas nung, ayan na po, yan, nabangga na siya. Tapos ito, yan, sumusunod na po yung pangalawang sasakyan na puti, ayan. Medyo kita rin po na parang yung sa pangalawang sasakyan, gumalaw pa po yung nanay ko. Tapos ito po, kasunuran na niya lang po yung pangatlo. Sa pangatlo po, ito, kita niyo po mula doon sa pinagbagsakan niya, nawala po siya So nakaladkad po talaga siya.
Sa kuha ng CCTV mula po sa bangketa kung saan ako nakatindig ngayon, tumawid ang biktima patungo po sa direksyon na yan. Pero pagsapit halos sa gitna ng kalsada, siya ay nasagasaan na ng 3 sasakyan na mula po sa kabaan ng Aurora Boulevard. 5 araw matapos ang aksidente, pinuntahan ng resibo ang Quezon City Police District Traffic Enforcement Unit Sector 3 na siyang nag-iimbestiga sa insidente. Ano po ang mga kasalukuyan yung ginagawang hakbang ngayon? Sa ngayon po, humihingi po kami ng tulong ng ating mamamayan kung sino po ang nakakita at nakasaksi sa pangyayari, maaari pong dumulog sa ating tanggapan dito sa Traffic Sector 3 para makatulong po sa investigasyon na aming ginagawa. May diferensya ko ba? O masasabi niyong blind spot o may talagang accident-prone area? Medyo blind spot po yung, yung lugar. Tsaka medyo ayon sa kanila, medyo madilim daw po. Yung mga blind spot na kailangan mo maging alerto, kailangan mo i-check yung mga side mirror mo, mga front mirror, para makita mo kung may mga tumatawid o lalo lang po sa pedestrian. Tayo po ay narito ngayon sa holding area ng QCPD Traffic Sector 3 para makita natin ang personal at maipaliwanag sa atin ni Captain Cabigon kung nasan yung mga tama ng involved vehicle. Captain Cabigon, ito yung sasakyan. Ito po yung pangatlong sasakyan na nakasagasa po sa ating senior citizen na biktima. Nag-iwan ho ba ng marka, Captain Cabigon, yung pangyayari sa katawan mo? Sa katawan po, ito lang po ang posibleng marka ng nakasagasa. Ito po, kasi po, kung ilalim po rito, sa site na ito, yung biktima. Opo. Kasalukuyan itong naka-impound sa station bilang ebidensya sa kaso. Samantala, ang pangatlong driver na nakabundol kay Rosemary nasa kustodiya na ng mga otoridad. Pepe, paano nyo nakustodiya itong pangatlo? Hindi po niya na alam na nakasagasa po siya ng isang bagay. Allegedly, mayroon siyang bagay na nasagasaan, kaya huminto siya. At nung tingnan niya, tao pala yung nasa ilalim na ng Ayon po sa driver, huminto po siya, pilit niyang inaangat para mailabas yung biktima sa ilalim ng kanyang sasakyan. Nakapanayam ng resibo ang driver ng sasakyan na isa palang Transport Network Vehicle Service o TNVS driver. Hindi ko rin nagustuhan po yung nangyari. Biktima rin din po ako dito. Yung unang nakasagasa, sana magpakita. Makonsensya naman kasi ako nagdurusa eh. Kung inintuan niya sana, hindi ako magkakaganito. Doon sa pangalawa ho? Pangalawa po, dalawa. Parehas ko sa mensahe ko, sana magpakita sila. Magkaroon silang participation dito sa kaso na to kasi ako po yung naiipit. Pero para kay Katrina, naiintindihan ko po yung pinanggagalingan nyo, hindi nyo sinasadya. Kaya sabi ko, ang mabibigay na lang namin sa nanay ko is yung patas po na laban. Idadaan po natin sa legal na proseso. Nakakarap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng hindi bababa sa 2 hanggang 6 na taon. Nitong Biyernes, nakapagpiyansa ang pangatlong driver pero patuloy nagugulong ang pagdinig ng kaso laban sa kanya. Patuloy naman ang panawagan ng pamilya sa 2 driver na unang nakabundol kay Rosemary. Sana po, konsensya po. Konsensya kayo. Yun na lang. Kasi parang hindi niyo po alam yung nawala sa amin. Parang sobrang sakit na uuwi lang yung nanay ko eh. Uuwi lang siya. Sana makonsensya po kayo, sumuko po kayo. Kasi maintindihan naman po natin, sige sabihin natin, aksidente, wala naman talagang may gusto ng lahat ng to eh. Pero sana po panagutan niyo po yung nangyari. Kasi unang-una, lalo na po yung unang driver, alam niya eh. And intentionally, umalis siya sa scene. Nito lang Sabado, dinala na sa kanyang huling hantungan ang biktima. Sobrang bait. Halos lahat po, kahit sino po tanongin niyo, wala po kayong maririnig na masamang tinapay. Halos sa nanay ko. As nanay, sobra-sobra po yung pag-aalaga niyan sa amin. Sobrang selfless. Pangako ng kanyang pamilya, hindi sila titigil na habulin ng hustisya para sa kanilang yumaong ina. Panawagan pa ng pamilyang naulila ni Rosemary
kung sino ang may karagdagang impormasyon tungkol sa insidente na naganap noong May 17, alas 7 ng gabi sa Illinois Street. Pwede ninyo itong ipagbigay alam sa resibo. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil.